Gandang araw sa lahat, welcome po ulit dito sa atin channel ang Biyahe y Comida. Maraming salamat sa lahat ng nag-subscribe indeed. Punta tayo sa ating topic, March 11, 2026. Sa wakas ay nagbigay paliwanag si Erin Villaflor tungkol sa di umano'y iskandalo sa video. Iniiwasan kong magbigay ng karagdagang pahayag habang isinasagawa ang investigasyon. Naglabas ng pahayag ang kampo ni Erin Villaflor, sa pamamagitan ng Instagram ngayong gabi ng Martes, March 10, 2026, ukol sa alleged video scandal na kinasasangkutan ng actor-politician. Ito ay matapos ang pagkalat ng hindi autorisadong pagkuha intimate content, ng ilang tao kung saan kabilang umano si Erin. Mensahe ni Erin sa caption, I am formally addressing the unauthorized recording and illegal distribution of private video materials that have been circulating online in recent days. My previous statement dated February 27 referred only to old film clips taken from past projects. However, the recent coordinated release of alleged private footage is a serious criminal matter. Ang tinutukoy na previous statement ni Erin ay ang nauna niyang panayam sa media conference para sa pelikulang pinagbibidahan nila ni Archie Adamos, ang Peter Nooster. Sa panayam ng cabinet files kay Erin, nagbigay siya ng reaksyon tungkol sa kanyang mga eksena sa VMX, dating Viva Max, movies na ginawa niya at pinalilitaw na skandal. Saad niya, okay yan. Nakakatulong sa akin yan. Kinabukasan, February 28, lumabas ang sinasabing video scandal ng Big Four, kung saan dawat ang pangalan niya. Dagdag pa sa pahayag ng KAMS Management, Office of Board Member Erin Villaflor, malinaw raw na paglabag sa batas ang pag-record ng walang pahintulot, lalo na ang pagpapakalat ng mga pribadong pangyayari. The unauthorized recording and distribution of private and intimate content is a clear violation of Republic Act No. 9995 and other laws that protect individuals from digital abuse and violations of privacy. Bilang isang taong sumusunod sa batas at bilang nagseserbisyo sa publiko, kinundena rin ni Erin ang paggamit ng mga private content laban sa isang individual. As both a citizen and a public servant, I strongly condemn the weaponization of private content and all forms of digital violence. No person deserves to have their dignity violated in this way. Isinangguni na raw nila ito sa mga awtoridad para sa kaukulang investigasyon. Hindi raw muna magkokomento si Erin habang isinasagawa ang investigasyon. The matter has now been formally referred to the authorities for proper investigation. Out of respect for the legal process, I will refrain from making further comments while the investigation is ongoing. Wala kayo namang regrets na kasi, di ba, as an artist, dami mong projects, tulad nga nung yung sa mga Viva Max, ginagamit nila as kunwari scandal for you, they take it out of context. Okay yan, nakakatulong sa akin. No regrets. Alam mo, sa panahon ngayon, no, you can really dictate whatever you want to that person or whoever. Kasi ako naniniwala ko and I really do believe na nobody else will help you but yourself. Nag-Viva Max ka, nagkaroon nga ng indecent proposals, no? Wala naman. Wala naman. Pero maraming nagme-message sa Instagram. Ngayon, wala na dahil dinidelete ko na lang. Oo. Kasi sabi ko, hindi naman makatulong sa akin to. Mag-subscribe sa Pep TV YouTube channel at i-follow ang Instagram ni Erin Villaflor 05. E-click ang mga link sa description box. At yan ang ating latest showbiz chika update for today. Huwag kalimutan mag-subscribe, i-click ang notification bell for more showbiz chika updates at suportahan po ang ating Facebook page. Maraming salamat sa lahat ng nag-subscribe indeed. Magandang buhay sa lahat. Adios.